Hello everyone! Welcome sa ating channel. My name is Gina and for today's video ay i-explain ko sa inyo kung paano magsimula sa vlogging. Dahil hindi ko sana gagawin to, ang video na to, kaso marami ang mga nagtatanong ng mga kaibigan kung paano mag-edit ng mga video, paano mag-upload, paano gumawa ng channel. So ito na, para isang sagot ko lang sa inyo, gagawin ito, ang video na ito ay isang sagot lang para sa inyong mga katanungan. Ngunit pwede rin naman kayong magtanong kung wala yung mga sa video na to ang aking mga sagot. Kung meron pa kayong mga kailangan na itanong, pwede naman kayo magtanong or mag-comment sa ating chat box below. So ito na. Syempre bago ka magkaroon ng channel, dapat meron kang account. So ang pinakauna na kailangan mo sa YouTube channel or vlogging is dapat by email ka. So Gmail ang una na kailangan. So gumawa ka ng account.
pagdating naman dito sa mga kagamitan, mga materials na ginagamit ko, ay noon ay cellphone lang ang una kong ginamit sa aking pag-vlog. So, cellphone lang talaga. So, ang gamit ko noon pa ay Samsung Prime. That time, yung first ko na nag-vlog. And then, after 1 year, so ito na yung gamit ko. So, mas comfortable ako dito, mas comfortable ako gumamit ng phone kaysa sa camera. So, ang ginagamit ko, actually, sa akin, mayroon akong cellphone at mayroon akong Canon. Pero, kapag nagta-travel ako, kailangan kong dalahin ng dalawang gadget ko. Kasi, syempre, wala naman tayong electric na dala-dala. So, bago ako mag-travel, lahat ay prepare ang aking mga gamit. Like sa aking battery sa aking camera, sa aking Canon ay 2. So, if ever na yung isa ay malobat, so ipapalit ko yung isa. At sa aking mobile naman, syempre, meron akong power bank. So, in case na malubat na yung 2 kong battery sa aking Canon, mobile na lang ang gagamitin ko. So, yun ang aking ginagawa. So, para sa inyo na mga magsisimula pa lang na gumawa ng vlog, hindi niyo kailangan ng mga mamahaling mga camera. So, kung meron kayong mga phone na pwede naman, na malinaw naman, kahit anong mobile, basta merong video at merong pwede ka makapag-download ng video editor, so pwede na yan. Ang importante dyan ay memory card. So, dapat may sapat kang space ng memory card, let's say 16 GB. So, sapat na yan para mag-stock ka ng yung mga video sa yung mobile phone. Dahil ang kailangan dito, ang space talaga para hindi mabago yung resolution ng iyong video. Kasi syempre kung walang space, syempre yung video mo kapag na-edit mo na at i-save ay pag walang sapat na space, mababago yung resolution niya at meron pang tendency na hindi mo masisave kasi walang space. So, dapat may space talaga. Yun naman ang kailangan. At syempre, hindi mo naman kailangan ng mga mamahaling tripod. So, ito. So, ipapakita ko tong tripod. Ating tripod. Ang una kong tripod nun ay ito. Nalikabok. So, kapag nagta-travel ako, ito ang ginagamit ko. Kasi, syempre, kapag nagvi-video ako or nagre-record, gusto kong i-record ang aking sarili, kailangan ko ng tripod. Kasi, ganito yan. Hello. So, ganyan siya. So, especially nagta-travel ako, ganyan ang aking ginagawa. Oh, ang dami kong hair sa sahig. So, kailangan ko talaga ng stand. Lalo na pag mag-isa lang ako. So, kailangan ko ng stand para ma-video ko yung aking sarili. Pag gusto nyo naman ng handy talaga, yung handy siya, ito siya. So, ito ay nabili ko sa Giab Store. Ito ang binili ko, microphone. Tapos, pagdating niya, kasama to. Set to. So, ayan. I-install natin ang camera dito natin ilalagay. So, ang purpose kasi ng nitong microphone, pag nasa labas ka, yung mga maiingay na mga sound, hindi masasama sa sa pag-record mo.
And dito natin ilagay. Ganyan lang siya. So actually, itong stand na to ay pwede na rin sa Canon ito. Tapos pwede na rin sa mobile. So ito siya. So i-connect natin. Ilalagay natin dito sa ayan. Ayan. So, ayan. Wala pa lang tayo. So, kailangan natin muna magtiyaga doon sa mga bagay na meron tayo. Para hindi tayo mahirapan. So, ayun. Ang importante lang talaga ay maswerte kayo dahil ito yung naituro ko sa inyo dahil nung nag-start pa lang ako ay grabe ang gulo-gulo ko kasi hindi ko mahanap-hanap yung aking hindi ako makahanap-hanap ng magandang editor. So finally, I think maybe 4 months ay nakita ko na tong KineMaster. So, ayun, nanatili ako sa KineMaster at syempre, meron siyang watermark. So, meron ding mga tutorial how to remove watermark. So, yung watermark ay hindi to yan kaso ngayon ay hindi makikita yung watermark kasi naka-purchase ako. So, yung watermark na sinasabi ko, wait lang. Pili tayo ng video. Okay. So, yung watermark na sinasabi ko ay dito siya makikita. Dito siya sa corner na to. Corner at right side. So, dahil ako ay naka-purchase ng KineMaster, so, hindi ko makikita yan. So, kung hindi niyo pa kaya na mag-purchase kasi ang purchase for 12 months is mga 1,600 ang price ng KineMaster. So, kung gusto mo manatili doon sa free muna, pwede kayong manood ng how to remove
watermark. So, doon may mga tutorial kung paano i-remove yung watermark. Tapos, kung tatama rin naman kayo na para walang watermark, ay pwede naman din kayo mag-purchase. So, kagaya ko ay nag-purchase. So, ito, nandito naman to. So, ayan. Kung gusto naman natin i-cutting, i-press natin yan at lalabas na dito yung kung saan yung gusto natin i-cutting. So, ganyan. Split. At pagdating naman dito, kung gusto natin i-cutting to siya, saan dyan. Okay. So, kung gusto mo i-cutting ito, i-press lang natin to. Okay. And, dito sa split at kung paano mag-delete, ganyan, i-press lang yung gusto mong tanggalin dyan. At, sorry. So, i-press mo lang. Dapat maging yellow siya. Kapag nag-yellow na siya, meaning, pwede nang i-delete. So, ito yung delete niya. Ito. So, i-delete natin. Yan. Wala na. So, pwede naman din natin ibalik. Ito. Back. Yan. Or, pwede naman natin ulitin. Yan. So, yan. Wala na lahat. And of course, kapag i-save naman natin, nandito lahat makikita sa layer yung mga gusto mo. Yung effect niya. Kung gusto mong ibang design. So, yan. So, yung edit, dito makikita talaga yung delete. So, lahat ng mga gusto mo, i-press mo lang dito. Diyan yung effect niya, overlay, text, handwriting, diyan. Tapos, naman, sa voice, dito. Kung gusto mo mag-record, kung gusto mong i-record yung boses mo, gusto mo mag-insert or kahit anong gusto mong i-insert, dito lang. So, depende sa'yo kung saan ka magsimula, kung saan yung topic na gusto mo i-insert yung boses mo, so i-press mo lang dito. Ayan. Tapos, kung tapos na, pwede mo na siyang stop. Or, kung gusto mo naman palitan, again, nandito naman yung delete niya. Tapos, kung gusto mo ng audio niya, gusto mo mag-insert ng anong gusto mo insert na music. Let's say, Renaissance. Diyan. I-press mo lang yung plus. So, ayun, nandun na. So, i-play natin. So, gusto mo din, kung gusto mong i-adjust yung, yung music niya, ilagay, kahit kahit saan, or anong number, gusto mong i-save. Ayan. So, i-play natin. Bahay, masarap, diba? Hindi na siya, masyado maingay. So, diba? And, kung gusto naman natin naman mag-insert, kung gusto mo mag-insert, kung gusto mo mag-insert ng video or actually hindi mahirap gamitin ang KineMaster talaga, guys. So,
Memory dito sa aking phone ay 512. So, masyadong maraming malaking space. Ayan. So, ayan lang naman guys. Sana may mga natutunan kayo. At maraming salamat sa inyong mga tanong. Dahil sa mga tanong nyo ay nagawa ko ang video na to. So, sana may mga natutunan kayo. At kung marami pa kayong mga question, mga tanong, mag-comment lang sa ibaba ng video na to. At huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching!